Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat kay Pastor Bishop De Vega para po ako ay makabilang dito sa conference na ito about the ministry. Today nga po, na talagang sino pa naman na magtutulungan kung hindi po tayong mga kamanggagawa ng ating Panginoon. At ang nai-assign nga na topic sa akin ay ito nga pong management in the ministry. So pag sinabi kasing management in the ministry, agad na papasok sa ating mga isipan, yung kung paano patakbuhin ang bawat eklesiya ng ating Panginoon. And we are not going to discuss about that kasi syempre po, may kanya-kanya po tayo kung paano natin patatakbuhin. Na? It is more on how are we going to manage God's people. Paano ba natin mapapalakas yung relasyon ng bawat isa sa atin? At alam niyo naman, tayo po ay isang pamilya sa eklesiya ng ating Panginoon, so kailangan maayos ang relasyon. Pag sinabi pong maayos na relasyon, hindi po laging yung okay ba? There are times we argue against each other, Naalala ko nga po yung sinabi ng isang missionary, ang pangalan po ni brother, na missionary na yan, ay walang ibang hindi si Brother Ebert. Sabi niya sa amin nung araw, sabi niya, there will be time that I will irritate you. But never mind. If I irritate you or you irritate me, we are still friends. So napakaganda ng kanya pong sinabi. Kaya po, ang akin pong gustong ibahagi sa atin po ngayon. Kaya tayo po lahat ay magsatayo, buksan po natin ating mga Bible at ating pong basahin. Una muna, dito po sa 1 Thessalonians, chapter 2, verse number 7. Sundan nyo na lang po sa inyo pong mga Bible. Ito po ang sabi, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. For ye remember, brethren, our labor and travail for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father that his children, that you would walk worthy of God, who had called you unto His kingdom and glory. Isa pa po sa Philippians chapter 1, verse number 1 hanggang 8. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Jesus Christ which are at Philippi, with the bishops and deacons. Grace be unto you and peace from our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making requests with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Tayo muna po sa mandaling manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ng amin ng niyo po salita, Panginoon.
Amin pong hinihiling, pagunahan mo po kami sa aming pag-aaral na gagawin, Panginoon. Naway ang bawat matatalakay po namin ngayon ay maging kagamit-gamit po ito sa inyo pong gawain. Bigyan niyo po, Panginoon, ngayon sa akin na inyo pong mensahero, ang inyo pong mga mensahe, Panginoon, upang ito naman ay aking po mabahagi sa mga viewers po ngayon. At salamat, Panginoon, sa opportunity na ito na we can just share your word dito po sa bawat isa. Salamat po kay Bishop De Vega, Panginoon, sa ministeryo niyong ito. Patuloy mo po, Panginoon, pagpalain nito. At sa amin pong mga susunod pa po at mga maghapon na gagawin po ngayon, ikaw po ang siyang manguna. Ito po lahat, Panginoon, ay amin po hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, pwede na po tayo maupo. Well, alam niyo po, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Kasi minsan, na nagiging problema po natin, yung ating pong mga members sa ating mga churches come and go. Ano po, may darating, then later on, aalis. At diyan po, no, may kanya-kanyang dahilan ng pag-alis. Meron dahil po nag-abroad. No, naging for good na sa ibang bansa. Meron naman umaalis dahil nagtatampo. Ano po? At meron pong mga reklamo. Kaya dito, ang ating pong gustong matutunan, paano po ba natin magagawa sa tulong ng ating Panginoon na yung mga mananampalataya na yan, na kung aalis man sa ating mga churches, ay yung po sila'y mag-uumpisa ng gawain sa ibang lugar. Ano po? Kaya, pag sinabi po natin ngayong management, how can we manage these people? And always remember, there are different kinds of people sa ating pong mga churches. Meron pong mga, sabihin natin, hindi masyadong mataas ang pinag-aralan. Meron naman yung mga mataas ang pinag-aralan. Pero ganun pa man, na kailangan po bilang mga mangangaral ng ating Panginoon, kailangan maabot natin lahat yung mga yan Dahil kung yung mga magagaling lang ang ating maabot, paano naman yung hindi magaling? At kung hindi naman magagaling lang ang ating aabutin, paano naman yung magagaling? Ano po? Kaya parang sa atin po, napakahirap minsan i-balance yan. Saan ka ba lalagay? Pero ganun pa man, syempre po, na andyan ang talino ng ating Panginoon na patuloy na ibinibigay po sa atin. Dahil tayo po tinawag niya sa gawain, natural po, ang ating Panginoon ay siyang nagbibigay sa atin ng talino. Ngayon po, sa araw na ito, ang nakikita ko po dito na sabihin po natin, napakalakas o importante para po sa management natin, sa ating mga tao, dito sa ministeryo, iisa lang po yan. Siyempre po, ang kailangan natin pong palakasin is our relationship to each other. Now, we are family. We are God's family. Now, we are God's people, mga kapatid. Ano po? Kaya, dapat makita natin kung gaano po kahalaga ang relasyon sa samahan natin bilang magkakapatid sa Panginoong Jesus. Ano po? Kaya, one word lamang po, ang gusto po na ma-share po dito po. And that is the word appreciation. Na bakit kailangan ba natin na-express ang ating pong appreciation sa ibang tao? Well, the answer po yan, mga kapatid, every time we appreciate somebody, we are actually po raising the value of that person. Siyempre po, pag in-appreciate mo niya, medyo po, makikita niya ba, iba ako na-appreciate ako. So, na-raise po natin yung value po ng kanya pong pagkatao. Di ba? Nagiging problema minsan po sa atin, mga kapatid, sa ating mga churches, na para pag may mali, ating agad nabobolyak. Pero pag may nagagawa, medyo tahimik po tayo, nagagawang maayos. Dapat matutunan po natin paano po i-appreciate ang mga tao sa loob ng ating pong mga churches. Kaya sinasabi ni Paul doon sa Thessalonian, na ating pong nabasa, na ang sabi niya po, bilang isang pastor, bilang isang manggagawa ng ating Panginoon, ang sabi niya po doon, we are nursing you. Sabing ganon. Sa ibig sabihin, dito po, ang isang lingkod ng Diyos, dapat po, ang ating pong gawain, tayo po ay bilang mga magulang ng mga tao po na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Na tayo po dapat ay maging nanay para sa kanila.
Tayo po dapat ay maging tatay para po sa kanila. Dahil yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? Kaya pag sinabi po mga kapatid na tayo po yung mga magulang, then we should be very sensitive sa ating pong pinamumunuan. Yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Sabi nga, nung kami po ay nasa ACE pa po, no? Kami po yung mga monitor, lagi po diyan. Pag kami po yung nagtitraining, lagi pong sinasabi na i-praise mo raw yung mga estudyante o yung mga bata in public. Ano po? Tapos i-correct mo sila in private, i-correct mo sila in private. Ayan po. Ibig sabihin, pagpapuri, talaga po, dapat naka-broadcast po yan. Pero pag atin po i-correct sa kanila, kailangan po, ano na lang po yan, one-on-one. Ano po? Bakit po? Because we wanted them to raise their value, yung kanilang pagkatao. At yan po yung magagawa po lamang natin doon sa tinatawag nga po natin appreciation. Appreciation. Tignan niyo po, every time you appreciate yung ating po mga asawa, asawang babae, asawang lalaki, even our children, every time we appreciate our family, or yung ating po mga members in our churches, or even the pastors, or even friends, mga kapatid, ang ginagawa po natin actually po, we are helping them and we are raising their value po. Kaya tignan niya, sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 11. Tignan po natin yung mga kataga na sinasabi ni Apostol Pablo po dito. Wherefore, sabi niya dyan, comfort yourselves together and edify one another even as you do. Now, edify one another as you do. Okay, Ephesians 4:29 naman, ito naman na sinabi. Ang sabi po dyan, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Naalala ko minsan, mga kapatid, meron pong isang kapatiran po kami. Ang tagal na po nang wala sa church. Napakatagal na talaga. Siguro, ito pong kapatiran nito, she decided to come back and attend church ulit. Nung nakita ko po siya, nasa lubong ko po siya sa auditorium, ang agad na nasabi ko sa kanya, buhay ka pa pala. Sa akin po, parang it is just a joke, pero dinamdam niya pong maigi yun, nasaktan po siya. Para bagang, instead, i-appreciate ko siya, dahil bumalik, parang pakiramdam niya na insulto pa siya. So let us always be careful, mga kapatid. Minsan akala natin biro lang, sa atin biro lang, pero doon sa mga nakakatanggap pala, hindi naman pala biro sa kanila. Medyo dinadamdam po nila. Kaya, what are the needs of our people sa ating pong church o churches, mga kapatid? Kaya the deepest need in human, di lamang po, kundi in human being, according, ito po, kay William James, ang sabi niya, is their need to be appreciated. Ano po? Kaya iba rin kasi, minsan napupuri ka kahit papano, di ba? Medyo naman po, nagkakaroon ka na ng parang sinasabi mo, kaya ko na. Sa tulong ng Panginoon, pwede ko pala dahil meron na ako napapaligaya sa mga ginagawa ko. At dito makita natin, how Paul really, alam niyo po, kung meron mang professional na manggagawa ng Panginoon, dito po sa appreciation, yan na po si Apostol Pablo he described 3 things actually po, para po i-appreciate yung mga tao, at kasi meron tayong minsan mga dapat na i-appreciate, ang nangyayari po, na-overlook natin. Amen? Diba? Isa dyan yung ating asawa. Minsan po, mga kapatid, parang we just assume that our wife, dahil nasa ministry sila, okay lang na hindi natin sila masyadong mapansin tulad ministry. And there are times, mga kapatid, yung ina-assume natin, inaakala natin na hindi mangyayari, yung pa ang nangyayari. Diba? And by the way, syempre po, our wives needs also our appreciation as pastor.
Kaya sabi nga ni William James, yan daw ang pinaka-need ng maraming tao para yun po, yung need of sila ay ma-appreciate din naman. Ano po? Kaya si Paul, yaan ang kanyang makikita po natin. At 3 points lamang po ang gusto ko pong i-share sa inyo po dito. Na sana nga, makatulong po sa atin ito. Number 1 point dito po, we need to appreciate people's loyalty. Ano po? Ano sabi po diyan sa ating verse ngayon? Philippians 1:3 to 5. Sabi diyan, I thank my God upon every remembrance of you. And that is what Paul is saying. Always, sabi niya ganoon, in every prayer of mine for you, all making request with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now. Ano ginagawa po ni Apostol Pablo po rito? Well, Paul, dito po, ina-appreciate niya po yung kanyang kamanggagawa from the first day up to the writing nito pong aklat po ng Philippians. Sa madalit sabi po, kailangan mapansin po natin yung loyalty ng mga tao po sa ating pong church. The point here dito po, para baga yung may mga tao po tayong behind the scene, yung mga hindi naman po umaakyat dito po dito po sa ating pulpito, dito po sa ating platform, pero meron po mga behind the scene na sila po ay nagiging kagamit-gamit din sa Panginoon that they also need some appreciation. Halimbawa, yung ating pong tagalinis ng mga CR. Ano po? Yung tagawalis lang diyan. Yung tagapulot ng mga naitatapong mga dumi-dumi. Di mo ba? Kaya yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo po rito. Kaya dito pinapakita sa atin na we need to appreciate people's loyalty. Ano po? Hindi lang mula nung nag-impisa ka sa church na yan na kasama mo. Ito po ang aming church. We started po rito as a mission way back 1983. Ano po? 1983. At yung mga na-win po namin doon sa mission during doon aming pong pag-start na yan, na malaki pong porsyento, kasama ko pa po sila ngayon dito po sa Bible Baptist Church ng Marilao. Young people pa kami noon. Ngayon, kami po yung mga senior na po. Mga senior na. Kami na po yung pag umakyat na hagdanan pa isa-isang hakbang na lang. Kaya sabi ko, church, siyempre po, we need to honor and appreciate our seniors because ito po mga taong ito ay nakasama ko po na nag-start dito sa gawain na ito. Ano ang gagawin natin? Sabi ko, di magpagawa tayo ng elevator? So, sigawan po ng amen. Sabi sabihin, we wanted to honor our seniors because they were the one na nakasama ko po since the first day of Bible Baptist Church of Marilao. So, nakita ko po, natutuwa lahat. Natutuwa yung mga senior namin, natutuwa yung kanilang mga anak, natutuwa yung kanilang mga apo, dahil po dito sa church, we are appreciating people or yung kanila pong loyalty sa church po na ito. And that is what exactly Paul was saying here. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Kaya mga kapatid, ano po, maliit man ang nagiging participation ng kapatiran po natin sa church, malaki man po siya, off camera man po siya, behind camera man po siya, o siya po yung nasa spotlight, kailangan po natin i-appreciate yung kanila pong loyalty sa gawain ng ating Panginoon. And that is what Paul is saying. Alam niyo po, nakakatuwa, di ba? Pag nagkwentuhan, alam niyo, ngayon, uso yung mga Facebook, tapos nagkikita-kita yung mga high school classmates, then mag-organize sila ng mga tinatawag nga na mga reunion. Ano po ang nagiging kwentuhan doon sa reunion na yon? Nung sila po ay mga first year high school, nung sila ay mga elementary, kung paano sila naghahabulan, paano nadadapa, anong mga klaseng jokes, di ba? And those mga stories, mga kapatid, parang napakasaya na i-recall lahat. Di ba?
Kaya ganun din dapat sa ating churches, when we talk about the story, nung tayo po ay nag-start, at nakasama po natin yung mga kapatiran na yan at hanggang ngayon kasama pa rin natin, napakasarap pong pakinggan ng mga istorya pong ganon. At isa pa po, nagiging challenge doon sa mga new generation na nasa ating church na rin. So, madalit sabi po dito, kailangan po pinapansin natin ang loyalty ng ating pong kapatiran. Na nagkagulo-gulo na ang church, umalis na ang iba, natira pa rin sa dyan, then i-appreciate natin po siya. Di ba? Wag lang po tayo mag-appreciate kasi sabi natin, ito, medyo maganda mag-offering to, ito, wala naman masyadong pakinabang. Lahat po, may pakinabang, mga kapatid. Lahat po ng inilagay ng Panginoon sa bawat gawain niya po, lahat po yan ay kanya pong gagamitin sa ministeryo. Amen? Yan, dito po, meron kasing mga tao talaga na sa ating churches na talagang hindi po tayo iiwan kahit ano ang mangyari. Not because, mga kapatid, na ito po ay mga konsentidor. Hindi po because they learn how to love the Lord, they learn how to love the ministry, and they learn how to love the minister. Ano po? Kaya tayo naman, mga pastor, na kailangan yung mga loyal people ng ating po mga churches, let us just appreciate them. Yun lang po. Dito po sa Bible Baptist Church, lahat po ina-appreciate namin dito pag meron pong yung every year po yan, every year, lahat po ng mga nagdiriwang ng kanila pong wedding anniversary. Ang gagawin po namin yan, i-blow out po namin yan, sa eat all you can po, wala po silang babayaran. Church po ang magbabayad. Sabi nga minsan ng misis ko, ang laki ng gastos dyan Okay na yun. Marami naman na offering yan sa loob ng isang taon, 1 beses mo lang naman i-blow out yan Di ba? And that way, mga kapatid, nagkakaroon po sila na parang kasiyahan. Naalala pa nila, kami nga, hindi nga namin ito nasi-celebrate, pero ang church sini-celebrate. And that is one way of appreciating the loyal people in our churches. Hindi lamang po yung mga married couple na yan. Even yung amin pong mga college and professional, meron din po yan every year. Maging ang amin pong mga high schoolers, lahat po ng department, meron po yan mga kapatid, blowout ng church, just to say them, we thank you, we appreciate you, we love you. Yan po. Kaya pinapakita po sa atin dito, mga kapatid, wag po nating kakaligtaan yan. Ano po? Wag nating i-overlook the people behind the scene in the ministry. Merong mga nananalangin dyan, tahimik lang. Ano po? Meron dyan mga nagsosoul winning, hindi man sila kasing galing natin, pero sila ay na-involve pa rin sa gawain ng ating Panginoon. Kaya dito po, we need to appreciate people's loyalty. Pangalawa, we need to appreciate people's differences. We need to appreciate people's differences. Okay, basahin muna natin yung ating pong verse po dyan. Colossians chapter 3, verse 13. Forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Mga kapatid, ito po ang sinasabi po. I-appreciate po natin yung people's differences. Ano po ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang ibig po sabihin, there is no living things live alike.
Magkakaiba po talaga tayo. Aminin na po natin, mga kapatid. At wag po natin i-insist, that everybody should be like you. Para bagang, should be like you, think like you, act like you, smell like you, walk like you, just be you. Kasi, hindi natin po pwedeng sabihin, kailangan, katulad mo ako. No, we want everybody to be like us. Hindi po. Hindi po. Di ba? Mamaya sabi mo, pambihira naman itong tao na ito, itong kapatid ko na ito, napakahirap umintindi. Ayan, tingnan mo, kaya mahirap siya umintindi. Yan tuloy, ano trabaho niya? Janitor lang. Mga kapatid, kung magaling umintindi yon, di manager na isang malaking kumpanya yon. So, ibig sabihin, kung hanggang dun lang siya, then we need to still appreciate kasi marami pong magagawa. Yung mga ganung klaseng tao na ayaw gawin ng isang magaling na tao. Hindi ko naman sinasabing kaya niya, hindi niya kayang gawin. Hindi po. Magagawa niya rin, yung ayaw niyang gawin. Kaya merong mga taong ganyan, mga kapatid, sa ating churches, they are willing to do all the dirty works. Naalala ko po, mga kapatid, nung kami nasa Bible School. Dito po, sa may Bible Baptist Seminary sa Mandaluyong. Ang nangyari, yung mga drainage po dyan, pati yung septic tank, nagbara. Ano ang ginawa po sa amin, mga Bible student? Hindi po kumuha ng malabanan, ang ginawa po, kami ang naging human malabanan. Kaya yung pinaka-spiritual, ando doon sa loob ng septic tank. Tapos ipapasa po yan, amin pong dinidrain, amin pong nililinis. Di ba? Ngayon, pag ikaw by big time, gusto mong pumasok doon sa loob na yan, hindi po Kaya maaari sabihin natin, kasi ganyan yan. Okay, kung ganyan yan, meron siyang magagawa na ayaw mong gawin, kahit kaya mong gawin. Di ba? Pero ganun pa man, mga kapatid, we need to appreciate yung people's differences. And let us accept it. Hindi po tayo magkakaparehas. Hindi tayo po pwede magkapare-pareho dahil sinabi na nga ng Bible po, o kahit ng scientifico, sinabi na nga po that there is no, yung living things live alike. And even the Lord, di ba? And God Himself, napakaraming mga milyon-milyon species, mga kapatid, hindi po magkakaparehas. May anak po akong kambal, nung maliliit pa po yan, kala mo talagang identical twin. Pero ganun pa man, hindi pa rin po sila magkaparehas. Meron pa rin pagkakaiba. Kaya I think po dito, it is an evidence of God's unique humor that He loves to put yung opposite na pag-uugali together in marriage and even in our churches. Diba? Sabi nga, may kasabihan lagi sa gawain daw ng Panginoon, pag mabait yung pastor, salbahe ang mga members. Pag salbahe ang pastor, mabait naman daw yung members. Parang opposite, di ba? Pero ganun pa man. Dito, para bagang sinasabi ng Panginoon, okay, ikaw, iba ang ugali mo, ikaw, pagsasamahin ko kayo. Minsan po, mga kapatid, nagre-repel po yan, pero as time goes on, ang nangyayari po, natututo bawat sa mag-adjust, then they become a very good partner in the ministry. Bakit po? Kasi we learn how to appreciate people differences. Meron po talagang pagkakaiba. Kahit ano po ang gawin natin, meron po talagang pagkakaiba. Di ba? Kaya wag mong ilagay sa isip mo na ikaw ay kailangan maging katulad ng lahat. Hindi po uubra. Hindi po. Mahihirapan po tayo. Kaya as a pastor, let us learn that our member in our churches, meron po mga differences po yan. Yung meron dyan na parabagang nung narinig niya ang sermon tungkol sa kasalanan, tumatalikod agad. Meron naman yung iba, little by little, na sinasabi niya, Christ is changing me.
So, medyo po habaan natin ang pasensya sa ganon. As long, mga kapatid, that our members in our churches, nakakaramdam po sila na sila po ay may bilang o may halaga sa gawain ng ating Panginoon. Ano po? Kaya dapat pantay-pantay eh. Pantay-pantay po, mga kapatid. Na wala pong paborito. Ayan po, na? Naalala ko ng araw, may isang pastor. 5 yung anak niya. Bubulungan niya yung isa na anak niya. Sabi ganon. Sabi, anak, sa atin lang dalawa ito Ikaw ang paborito ko sa inyo magkakapatid. So, tuwa-tuwa yung bata. Paborito siya ni tatay eh. Ngayon, darating naman yung pangalawa na anak. Tatawagin na naman ni tatay. Anak, lika. Sa atin lang dalawa ito Ikaw ang paborito ko. Tuwa-tuwa na naman yung pangalawa. Di ba? Tinawag yung pangatlo. Ganun ulit sinabi. Pang-apat at pang-5. Di yung tatlong bata, mga kapatid, tatlong anak, 5 anak niya, tuwang-tuwa na sa loob nila, ako ang paborito ni tatay. Di ba? Pero may pagkakaiba-iba. Siyempre, alam niyo po, pag sinabing paborito ko ito, may dahilan kung bakit mo siya naging paborito Di ba? Pero let us accept na people around us is not like us. Ganon din po sa ating church. Ano po? Kaya, kailangan po, kung ano siya, tanggapin mo na ganon na siya. Hindi siya katulad ng iba. Kasi, pag ipipilit mo na maging ganon siya, baka hindi rin niya makayanan. Kaya mga kapatid, sa ministeryo po, we always think put in our mind, we are dealing with people. And not only just people, but different kinds of people. And different kinds of people with different personalities. Di ba? Meron diyan, pag nagsalita ka, natatawa. Yung isa naiinis. Hindi mo ba? Iba-iba. Kaya dito, ano ang dapat natin gawin? Well, we need to appreciate people's differences. Halimbawa, yung isa nagawa niya, yung isang maganda na project, na pareho mo na sila pinagawa. Yung isa mas maganda, yung kanyang nagawa, yung produkto. Yung isa hindi masyadong maganda. Abay, appreciate mo pa rin yung dalawa na yan. Ano po? Kaya dito, pinapakita po sa atin. Nasa management po ng ating ministry, na hindi naman po ito yung para bagang na maging accommodate na natin lahat ng mga tao. Hindi po. Let us just learn na kung saan po sila nanggaling. At alam nyo po, merong mga tao, baka simula't-simula nang nagkaroon siya ng isip sa mundong ito, wala man lang nag-appreciate sa kanya. Tapos biglang makakarating yan, nakarating sa ating church na appreciate siya. Alam niyo po, ako po, my personal testimony, I got saved 1980 of March. Umatin po ako doon sa Bible Baptist Church, pako pa lang po kami under Pastor Ruben Belmonte. That was my first service po sa church ng Baptist. And that is the only church na naatinan ko po, maliban po sa church ng Katoliko, dahil Katoliko ako. Alam niyo po ba mga kapatid, when they started to welcome the visitor, young people pa lang po ako ang edad ko po ng mga 22 years old. Ang nangyari, naglapitan sa akin yung mga young people din, mga lalaki, mga babae, kinamayan ako. Sabi ko sa sarili ko, maganda rito Biro mo, hindi nga ako pinapansin diyan sa labas. Biglang dito, pila-pila yung gustong kumamay sa akin. Hindi ba? Amen? So yun po, makita po natin, people are different. Kaya we need to appreciate kung ano man yung kanilang mga pagkakaiba, i-appreciate natin. Hindi dahil katulad kanyang magbaro, ayaw mo na siya. Hindi po. Now, there was a time, meron pong isang pastor, yung kanyang anak, siguro mga 4 years old pa lang nung araw. Nakita ng pastor, yung tatay, yung kanyang anak, yung, alam niyo ba yung basahan na ginagamit nating pang-shine, yung pambiton? Na ang ginawa noon, kasi mahaba, usually mahaba na tele.
Ang ginagawa, nung kanyang 4-year-old na anak, tinatali sa leeg, tinatali. Nakita ngayon ng tatay na pastor. Nagalit doon sa anak. Sabi, anak, pampira ka, ang dumi-dumi niya na. So, umiyak yung bata. Maya-maya, sabi ng tatay, bakit mo ba pinapakailaman yan? Sabi niya, tay, ginagaya lang naman kasi kita. Yung pala ginagayang magtali ng kurbata. Yung nga lang, yung maruming basahan ang nakuha. Di ba? Minsan po, dumarating po tayo na para bagang yung pagkakaiba nito, hindi po natin para bang masabing dapat yung ganito. Eto dapat, katulad ko. Hindi po. Kasi magkakaiba po talaga tayo. Na kahit ano po ang gawin. Yung pagpisil na lang nga ng toothpaste, yung iba doon sa leeg pumipisil, yung iba doon naman sa may dulo, doon pa lang makikita nyo na may pagkakaiba. And still, we need to appreciate ang ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Pangatlo. Ito po. We appreciate people's effort. Yan. Di ba? Minsan, ito po, na-overlook natin to may effort na nga, ayon, hindi pa napansin. Sabi po dito sa 1 Thessalonians, chapter 1, 2-3, sabi niya dito, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Yan. Nakita niyo po how the Apostle Paul appreciate the effort nito po mga kapatiran natin sa Thessalonica. Di ba? Sinasabi niyang ganon, na remembering without ceasing your work of faith. Kaya mga kapatid, dito, pinapakita po sa atin, na meron po mga effort diyan na dapat i-grant naman natin po yung effort naman nila. Na atin pong pansinin, atin pong i-appreciate yung mga effort po na yan. Para bagang may pinagawa ka, minsan mali, magagalit tayo Hindi po Kasi hindi ba lagi may kasabihan, they don't always get it right the first time? Di ba? Tsaga-tsagain natin. Tsaga-tsagain natin. Kasi nga, at least nag-i-effort po sila Nag-i-effort. Nung gabi, nandoon pa ako sa home church. So, nangyayari po doon, pag special number, nagtuturuan pa. Ang dami naman magagaling kumanta. Meron isang kapatid daw, talaga naman pong sintonado kumanta. So, anong ginawa niya? Siya lagi nag-special number. So, nangyayari po, talagang sintonado, masakit sa tenga So, sabi gano'n ng mga magagaling, huwag ka na nga kumanta. Sabi ng pastor, okay lang yan, pakantahin niyo para ma-challenge kayo magagaling kumanta. So, na-appreciate po yung effort ng hindi marunong kumanta, then later on, para lamang hindi na marinig namin po, yun pong sintunado ang kanta, nagkantahan na yung magagaling. Di ba? Pero ganun pa man, yung kanyang nagawa, error man yan. O sabihin po na, hindi man maganda yan. Pero, now it was appreciated. So, nangyari, lumipat siyempre siya ng ibang ministry na po sa church. Pero siya po ay naging challenge sa iba po. Kaya dito po, marami kasi mga nagpa-participate sa gawain ng Panginoon na minsan po, hindi po natin na-appreciate yung kanila pong effort. Now, every Sunday, bago po ako mag-preach, nung wala pa pong pandemya, I always see to it na lahat ng umaattend sa aming church, members po man yan o bisita po man yan, kailangan po hindi ko sila, sila ay aking makakamayan bago po ako mag-preach.
Ayan po. Kaya maaga po ako dyan. Kaya kung sino niya, kakamayan, good morning, thank you for coming. Ayan po, At pag natiyak ko na po lahat, maliban na lang, yung nasa pulpit na ako nag-preach, meron pa mga latecomers. Ano po, kung pwede lang babain sila para kamayan, gagawin ko yan. Pero gano'n pa man, I always see to it. Bakit po? Kasi effort po yun na ginawa nila. Amen? Ibig sabihin, every time a Christian or a church member attend church, kailangan po, para sasabi natin, congratulations, naririto kayo lahat sa church. Dahil ang iba sa inyo, may magbigat na problema, ang iba sa inyo, mayroong mga dapat gawin, pero still, you choose to attend church. Alam niyo po, pag yung ating po mga tao sa church, lagi po silang nakakatanggap ng appreciation, we are raising actually po their values. Kaya yan po ang dapat nating makita. Bilang pastor, atin pong dapat maunawaan po. Relationship po ang atin pong kailangan pahalagahan. Naalala ko po, way back, siguro 2000 pa po yan. Noong 2000 po, ang mga laptop, sobra pa po ang mahal. Ang mga laptop noon, yung mga satellite, siguro maabot yan ng 100,000. Meron po nagregalo po sa akin na satellite. Hindi ko na alam kung anong klaseng model yan, pero satellite po siya. Napakaganda po. Ano po? So, alam niyo po, yung mga computer table po natin, di ba? May layer dyan, dito tayo, nandun yung printer. So, nandun daw po yan sa aming kwarto ng aking may bahay. At dito po, noong araw kasi meron tayong mga disk ba yan na nakalagay daw sa mga hard case. Nakabukas po yung aking laptop ganon. May hinugot po si Mrs. doon sa taas. Paghugot niya pong ganon, naglaglagan. Naglaglagan po yung mga hard case nung pong mga disk na yon. Bumaksak po sa tiklada, di talsikan. Natakot yung misis ko. Tinignan ako. Sabi ko, bakit? Sabi, hindi mo ko papagalitan. Ba't kita papagalitan? Hindi mo naman kasalanan yan. Aksidente. At isa pa, ba't ako magagalit sa'yo? Laptop lang yan. Siyempre, mas mahalaga ka. Di natuwa siya. Di ba? So, nung lumabas na po siya sa kwarto, doon na lang po ako nung sumigaw na, nasira yung laptop. At least po, hindi pinakita sa kanya. Pero alam niyo po ang blessing doon? Nung dinala ko po sa service center, meron po siyang international warranty, ginawa po nila na wala akong binayaran. Paano kung nagalit ako doon? Mamaya sabihin ng may bahay mo, ng aking misis, mambira, katapat ko lang pala, laptop mo. Kung magalit ka sa akin, parang papatayin mo na ako. Di ba? Ibig sabihin, ando doon po yung relationship. Kaya sa church po, pag nabuo po natin ang relasyon sa bawat isa, not only church members, dapat po we can build a very strong family in our church. Ano pa yung nagtatawagan tayong brother and sister dito sa church? Tapos wala naman palang nabubuong relasyon. Di ba? So mahalaga po yan, relasyon na yan. And one way to make ito pong relationship natin sa bawat isa, one way of managing people, mga kapatid, let us learn to appreciate everybody po sa kanilang mga ginagawa. Sa kanilang loyalty, yung mga differences nila, at yung pong kanila pong mga effort na ginagawa po. Okay. Now, ang tanong, how do we do it? Paano ba natin gagawin, mga kapatid, yung appreciation yan? 3 point na lang po. How to show appreciation? How are we going to do it to show appreciation? Number 1 po ito, mga kapatid. It needs to be real. Dapat, pag nag-appreciate ka, hindi bola. Dapat totoo. Ibig sabihin, yung sinasabi mong, I appreciate you, nanggagaling po sa puso natin mga leaders ng ating church. Ano po?
Sabi po sa Romans 12, verse number 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Yan po ang sinasabi po dito. So let us not pretend that we love our people. Hindi po, mga kapatid, ang pagkukunwaring pagmamahal, nahahalata po yan na hindi totoo. Na? Kaya pag sinabi mo sa ating pong mga church member o sa mga taong pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, mahal natin sila, dapat po galing sa ating puso, and we do not just pretend that we love them. Dapat po, we really need to love them from the heart. Kaya kailangan dapat totoo, hindi bola. Ano po? Para bagang, ay okay ito, kailangan medyo, hindi po, mga kapatid. Pag ikaw ay mag-appreciate, dapat po, ito po ay totoo. Hindi po pagkukunwari. Iyan po ang sinasabi ng ating pong banal na kasulatan. Pangalawa, it needs to be recognizable. Ibig sabihin, ito po, basahin muna natin yung verse. Sabi diyan, Proverbs 12:25, heaviness in the heart of a man maketh it stoop, but a good word maketh it glad. Kaya kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot. Yan ang sabi. Ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Sa madalit sabi, na if you want to really appreciate ang tao po natin sa church, dapat po yung halata, yung talagang parang nakikita, naririnig, na talagang ina-appreciate natin siya. Sabi mong gano'n, kasi alam mo, ugali ko kasi, hindi naman ako masyadong vocal pero I appreciate you. Pero yun nga lang, hindi mo ako yung maririnig na pupuntahan kita o i-broadcast ko na sinasabi kong I appreciate you. Hindi po pwede. Hindi po pwede at gawin mong dahilan. Hindi ako ganon, hindi ako dahil. Kung hindi ka ganon, then change. Baguhin mo. Kailangan, pag nag-appreciate po tayo, mga kapatid, nahalata. Siyempre po, if you want to encourage members of our church, dapat po halata. Kasi pag na-appreciate mo yan, yun lang pasasabi mo, I am proud of you. Napakalaking bagay na nga po niyan Amen? Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo dito, sa mga taga-Thessalonica, yung affection niya sa kanila. Na hindi lamang binigay namin ang salita ng Diyos sa inyo, pati ang aming mga buhay, binigay namin sa inyo. Nung sinasabi ni Paul yan, mga kapatid, talaga pong totoo yan at nare-recognize nila na totoo lahat yung mga sinasabi ni Apostol Pablo. Amen? Panghuli, ito po, it needs to be regular. Regular po. Sabi po dito, nasa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and believe of the truth. Isa pa po, Galatians 6:10. Sabi yan, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them which are of the household of faith. Ang sabi dyan, as we have opportunity. Kaya mga kapatid, pag tayo po ay nagbibigay ng appreciation, kailangan totoo, mga kapatid, kailangan ito'y halata, at pangatlo, kailangan po ay palagian ito regular. Lagi mo silang ina-appreciate. Naalala ko nung araw si Pastor Pahardo. Nagkaroon po ng Pastors Conference doon po sa Bacolod. Natulog po kami doon sa isang
eskwelahan. Sama-sama po kami doon sa mga classroom po doon. So yung amin po dyan, siyempre CR, common po yan. Paggising po ni Pastor Fajardo, diretso po siya yan, sasamahan na namin yan, sabayan na po namin yan, nila Pastor Joey. Ano po? Kaya pag naglalakad yan si Pastor Fajardo, lahat po ng masalubong yan, nag-good morning. Sabi niya, good morning kapatid, good morning pastor, hanggat pa nakakita ng halaman, good morning halaman, hanggat po doon sa toilet, pati inidoro sinabi, good morning inidoro. Sabi sabihin mga kapatid, ano? Hindi lang yun ay parang hindi pakitang tao, kung kilala niyo po siya mga kapatid, ito pong si Pastor Fajardo, ganun po talaga siya. Nakilala ko po yan way back 1980, ganun po rin po siya hanggang ngayon. Na? Kaya every time na sinasabi niya, Bus, kamusta ka na? Para baga ang nangyayari? Tumataas yung value ko. Na? Kaya mga kapatid, this is how we manage our people in the ministry. Na? Merong mga pagkakataon na ang tingin natin sa mga kapatiran sa church, downline. Alam niyo na ibig ko sabihin? Downline. Di ba? Kasi ikaw ang upline. Hindi po. They are the people of God na dapat po natin alagaan. Kaya ngayon, yung mga senior sa aming church, we enjoy each other. Ngayon po, hindi na kami makapagkarerahan kasi kanya-kanyang tali na po kami ng tuhod dahil hindi na kami makalakad na maayos. But still, we enjoy the ministry po. Kaya ngayon, pagtatanungin, anong klaseng pastor ba si Pastor Joey? Anong klaseng pastor ba si Pastor De Vega? Anong klaseng pastor ba si Pastor Diato? Pastor Resty? Ano bang klase? Alam niyo po mga kapatid, pag ganyan yung mga tanong natin, babalikan po natin dito and I will close dito po sa 1 Thessalonians, balikan po natin yung ating text. 1 Thessalonians chapter 2. Ayan, verse number 7 ulit. Sabi, but we were gentle among you. Yan po sabi ni Paul. Even as a nurse cherisheth her children. So si Paul as a mother sa church, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls. Because, sabi dyan, ye were dear unto us. Mga kapatid, mga kapastoran, yung ating po mga member, talaga pong they are dear, they should be dear unto us. Sabi po sa verse 9, ito po, for ye remember, brethren, our labor and travail for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. Ye are witnesses. And God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. And you know how we exhort and comforted and charge every one of you as a father that his children. Ayan. Ano po ang sinasabi po? Alam niyo po, pag nabasa niyo po itong neto, ito pong 1 Thessalonians, actually po, after chapter 2, na si Paul, nagsalita po diyan, nagsulat, ang nangyari po sa kanya, mga kapatid, yung integrity ni Paul was questioned. Anong klase ba yan? Anong klase yan? Ano bang klaseng lingkod ng Diyos daw yan? Ganyan. Di ba ba? Para tinatanong, anong klaseng tao siya? Anong klaseng pastor siya? Anong klaseng leader siya ng ating Panginoon? Alam niyo po, ang sabi ni Paul, nung sinabi niya na, ye, Thessalonians, are our witnesses. Kung paano kami naglingkod sa inyo. Na hindi namin shinare sa inyo ang gospel lamang,
pati ang aming buhay. And you know, sabi sa verse number 11, and you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father that his children. Kaya mga kapatid, pagtatanungin niyo po ako o sino man dito na pastor, anong klaseng pastor kami? Huwag po kami ang tanungin niyo. Ang tanungin niyo po, yung mga members po namin. Sila po ang magsasabi kung anong klaseng pastor po kami. So, marami pong salamat. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyo. Binupuri ka po namin. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Lord, alam po namin marami pa kami dapat matutunan. Kaya Lord, bigay mo po sa amin lahat ito. Parang kami po ay mas maging effective pa po sa gawain mo po. We are dealing, Lord, alam po namin yan, with different kinds of people, different personalities. Kaya give us, Lord, the feeling, give us, Lord, the wisdom kung paano po namin, Panginoon, maalagaan ang inyo po mga anak na pinagkatiwala mo po sa amin. Salamat po, ng marami po. Salamat kay Pastor De Vega. Salamat po, Panginoon. Sa lahat-lahat, ito po lahat ay aming po hiniling salamatan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you. Praise the Lord.